Breaking news mga kababayan, nako po, patuloy po na nanggugulo itong grupo ni Tito Soto. Alam nyo ba mga kababayan, ang gusto nilang ipalit kay SP Cayetano? Nako po, ang One Ball University, Mig Subiri, ang napipintong papalit kay Cayetano, mga kababayan. Pero sabi nila, si Tito Soto pa din ang ibabalik nila. Halaka, mga kababayan. Talagang yung pagka-greedy, pagkaswapang sa kapangyarihan ay talagang matindi po. Kaya dito po, yung kudita nila, kasi balak po nila mga kababayan, ang ginagawa po nila, yung kay Loren Legarda, kay Camille Villar, yung kuya niyang Villar, si Joel Villanueva, mga kababayan, tinatakot po nila. At talagang kung ano-ano pong ginagawa nilang pananakot para bumaliktad. Para yung si Cayetano, wala pang 1 week, sibak agad. Ito po ang plano ni Tito Soto. Hindi nila matanggap yung pagbaliktad ng lamesa. Kaya ngayon mga kababayan, uubra kaya yung kudita na gusto nila? Bakit? Gusto nilang palitan si Cayetano. Pagkatapos po na nilusob, ginera ang Senado, muntik pong may mga magbuwis ng buhay, nagkabarilan dyan. So ngayon po, ano ba ang mga misteryosong mga kwento na napapaloob dito na tila meron po silang pinagtatakpan? Sabi nga ni Marcoleta, itong si Tito Soto, Ping Lacson, at itong grupo ng minority, hindi nila matanggap, mabigat sa kanilang kalooban na si Tito Soto pinaluhod sa lupa. Kita nyo naman mga kababayan, alam na pala na si Bato ay huhulihin ng NBI at merong hawak na warrant of arrest galing sa scammer na ICC, sinikreto. Kaya ngayon mga kababayan, may panahon pa ba na babaliktad yung bumaliktad sa kanila? Sinuka sila mga kababayan. Wala kasi mga katwiran itong si Tito Soto at si Ping Lacson. Mga One Ball University, walang alam mga kababayan. Kumbaga, para bang bending dalo lagi ang nangyayari. Kaya tignan nyo, ginugulo nilang Senado. Sabi nga ni Cayetano binakbakan itong grupo ni Tito Soto Ayan, yung isa pa, sinungaling. Sinabihan po ni Pia Cayetano, napakasinungaling mo, matibag. Isipin mo yung sergeant at arms ng Senado, yun pa yung sinuspindi. Samantalang si Matibag, ayun, panguya-nguya ng candy mga kababayan. Yan po sabi ni Pia Cayetano, sinungaling. Yan din ang sinabi ni SP. So ngayon mga kababayan, ito po yung kudita. Hindi uubra. At nako po, sabi ni Attorney Luna, yari na. Senate Minority Block, kulang sa numero para patalsikin si SP Cayetano. Ayon kay Attorney Luna, nako po mga kababayan ko, ito na. Don't have the numbers itong mga minority. They don't have the numbers itong mga minority. 9 lang sila Kahit pa magsali sa kanila yung additional 2, 11 lang sila. So that will not happen. And my observation is that baka mag-join pa yung 2 na naka-abstain sa majority para patatagin ang majority and to assure our people na hindi na babalik yung abusadong majority led by former Senate President Vicente Soto III. So, hindi mangyayari yan sa aking analysis. Nakikita nyo po mga kababayan, ayon po dito sa sikat na si Attorney Luna, itong grupo itong grupo ni Tito Soto at ni Ping Lacson, kulang sa numero. Mga abusado. Isipin nyo, mga abusado. Akala mo kung sino. Akala mo pag-aari ang Senado.
'Di ba kung ano-anong direksyon ang napuntahan ng flood control hanggang ngayon walang nangyayari. Ginawang gatasan ang taong bayan yung nakawan na nangyari sa flood control na trilyones. Aba, walang nangyayari mga kababayan. Si Sara yung inaatupag. Si Duterte ang idinidiin. Kung ano-anong mga kasalanan, kung ano-anong mga issue, kung ano-anong mga kaso ang ibinintang kay Sara. Isipin yung mga tahimik sa trilyones. Sabi nga ng taong bayan ay magkano ba Tito Soto? Magkano ba Ping Lacson? Magkano ba ang kinubran yung mga mali-malitang kwarta? Ba't puro tahimik kayo? Ba't pag si Sara impeachment ang galing-galing nyo? Tapos ayaw nyo yung patawag yung mga 18 Marines. O ngayon, sumabog sa galit ang taong bayan. Dumating si Bato, ayun. Pinatalsik si Soto. Yan, iyak-iyak kayo ngayon. O tapos sasabihin nyo, drama ang nangyaring pag-atake sa Senado. Sabi nga ni Marcoleta para kayong mga leon na naghahasik ng kaguluhan, nanggugulo lang kayo, mga Hestas, Barabas, Judas. Kung sa panahon ni kung yung panahon ni Panginoong Hesukristo, may Judas Iscariote. Ngayon mga kababayan sa panahon natin, Tito Soto, hinudas ang kapwa senador. Gustong ipahuli. Gustong ipaaresto. Gumawa pa ng resolusyon ng mga Hestas Barabas. Ay nasupalpal ni Marcoleta. Anong klase kayong mga Pilipino? Gusto nyong ulitin ang ginawa nyo kay Tatay Digong na bininta nyo sa dayuhang Banyaga? Nilabag ang kanyang karapatan? Ano ginawa nyo mga Hestas Barabas? Tignan nyo si Nicolas Torre. Balang araw, magsisisi ka, General Torre. Karma din ang aabutin mo, sabi ng taong bayan. Hanggang ngayon, ang mga Pilipino, nagdurugo ang kanilang damdamin dahil ang ginawa nyo kay Tatay Digong. Tapos si Bato, kukunin yung bigla. Nung sinugod ang Senado ng mga armadong NBI, yung Sergeant at Arms pa ang may kasalanan. Ginagampanan lang naman ang trabaho. O kita nyo mga kababayan, kaya yun, yung 4 na senador lumipat kay Marcoleta at Pinglak kay Cayetano, yun umiyak yung mga wanbol. Kita nyo, kayo, ngayon para silang mga leon na nag-iiyak. Hindi nila matanggap. Ang sakit, Kuya Eddie, Tito Soto, yan, nakasimangot na. Nung sinabi, all position is vacant. Pati ako, tatanggalin nyo? Nabulaga ang one ball. Ito, tuloy natin. Based on the numbers that they have on both sides at sa realidad ng sitwasyon. Dahil nga sa mga pangyayari dyan sa Senado, umuugong na naman daw itong kudita sa loob. Mismo ang SP Cayetano sinasabi may mga from minority na kinakausap na yung ilan po sa mga nasa majority para lumipat. At ito nga, may plano daw patalsikin itong si SP Cayetano. Ano pong pananaw po ninyo? Well, they don't have the numbers, itong mga minority. 9 lang sila Kahit pa magsali sa kanila yung additional 2, 11 lang sila. So that will not happen. And my observation is that baka mag-join pa yung 2 na naka-abstain sa majority para patatagin ang majority and to assure our people na hindi na babalik yung abusadong majority led by former Senate President Vicente Soto III. So, hindi mangyayari yan sa aking analysis based on the numbers that they have on both sides at sa realidad ng sitwasyon. You know, the Senate has to be stable para yung kanilang serbisyo ay tuloy-tuloy. And the people do not want instability. So, I don't think so mangyayari yung na sinasabi na yan. Kasi masisira ang institusyon ng Senado pag nangyari pa uli yan at hindi papayag na ang tao. So, that is remote from my perspective. Ilang senador nga itong nasa minority ay tinatanggi din na
natimbrihan sila bago po yung gulo dyan sa Senado. Ano ho yung inyong pananaw din, reaksyon doon? I do not know really kung totoo ba yung sinasabi na naabisuhan sila na papasukin uli yung Senado. But sa nakikita natin, bakit lahat sila doon wala? Yung side lang ng majority ang nandun. Pero ayoko kasing maging malisyoso, no? Granting that they are in good faith na lumabas talaga sila because wala namang ganon. So, let it be. Pero ang klaro dito is that kahit anong sabihin ng NBI at ng palasyo, based sa circumstances and the situation na nangyari ng Mayo 13, klarong-klaro na merong attempt to assault the Senate for the second time. At hindi yan maitatanggi. And that will be evidence against the government doon sa urgent manifestation and motion ni Senator Bato. With more reason, dapat mag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema dito to put things in the right order at ma-prevent yung chaos. Sila rin ang nagbigay ng cause why the Supreme Court should issue a temporary restraining order. Everything we've built has... Ayan mga kababayan, balak po talaga nilang agawin muli ang pagka-Senate President ni SP Cayetano. Mga kababayan, talagang kung ano-ano ang kanilang mga ginagawa para lang bumaliktad muli ang kapangyarihan. Kasi nga, mga abusado kasi ang mga ito, mga kababayan, alam natin at hindi na talaga papayag ang taong bayan na bumalik sa mga kawatan, mga Hestas Barabas, na ang ginagawa lang ay para mapataba ang kanilang mga bulsa. Yan ang sinasabi ng Marcoleta, magkano ba kayo? Nakamagkanong maleta kayo? Ping Lacson, ano na? Tito Soto, hindi ba kayo nagsawa? Wala kayong kabusugan? Nako po, mga kababayan ko. Kaya kayo nasasampal ang taong bayan eh. Wala na kayong ginawan tama. Hindi na kayo gumawa ng nararapat para sa taong bayan. Wala na kayong ginawang trabaho kundi palakihin ang mga bulsa at mga tiyan nyo. Yan ang sabi ng taong bayan, mga kababayan, na galit dito sa nangyaring mga pagnanakaw sa gobyernong ito. History na trilyones, history rin na pinasok ang Senado para lang manggulo. Sinong nasa likod nito? Alam na. Sabi nga ni Marcoleta, nang gugulo ang mga ito. O kaya ngayon gusto pa nilang ikudita at ibalik ang kapangyarihan sa upuan nila. Naku, parang malabo. Sa ganyang mga estilo, mga one ball, hindi abogado ang Senate President. Naku po mga kababayan. Kahit labag na sa batas, para sa kanila okay lang. Basta sa sariling bulsa nila tumaba. Kita nyo po, tuloy natin po paano nasupalpal ang mga one bull dito. Ano naman, nandun ho ba kayo nung papalabas po si dating Senate President Tito Soto sa Senado, attorney, dahil pumalag siya matapos ngang hinampas paulit-ulit ang kanyang sasakyan umano ng mga nagpoprotesta po doon sa labas ng Senado? Yeah, I was nearby. Although, para sa akin, no, hindi dapat yon kasi kahit pa we don't agree with him and with his actions, hindi dapat merong violence. I was always telling the rallies, do not put the law into your hands. Kung magsalita kayo, you express your freedom of speech and freedom of expression in a peaceful manner, in accordance with our Bill of Rights. Huwag kayong gumamit ng dahas. So, nalungkot ako doon kasi nakita ko may konting ganon na nangyari. Probably, dala rin yun ng frustration at galit ng mga rallyista. Pero I don't tolerate it. Kasi hindi dapat nangyayari yan Consistent ako na dapat peaceful ang isang protest action. Kasi hindi naman tayo in the jungle May mga batas tayo. At tayong mga Pilipino, we can accomplish things peacefully. Pero nga tayong dalawang EDSA EDSA 1 and EDSA 2, which were accomplished in a peaceful, non-violent manner.
So, yun, hindi ko yun sinasanction, hindi ko tinotolerate yung ganyan. Very unfortunate na nangyari yun kay Senate President Soto. Former Senate President Soto. Opo, opo. Attorney, meron ho ba kayong ideya at o tama ba yung mga bali-balitang nakita nga si Senator Robin Padilla sa NAIA, Palipadata? Baka meron po kayong idea lang, attorney, tungkol po doon kung gaano po katotoo ang balitang yan? Well, hearsay naman yan sa pagdating sa atin, no? Kasi hindi naman natin nakita. I really don't know. Pero si Senator Robin Padilla ang dapat mag-explain yan. Kasi tayo, very speculative sa atin ang dating. Baka imbis na maklaruhan natin yan, lalong mag-cause ng confusion or pandemonium sa ating mga Pilipino at hindi natin makuha yung totoo dito. So it would be best for Senator Robin Padilla kung pwede niyang sabihin. Pero hindi mo rin pwedeng persahan o i-force yan kay Senator Padilla kung ayaw niya magsalita tungkol dyan. Because a fellow senator will really protect yung kanyang kasama kasi meron silang resolution eh. At ang belief ng majority ng Senado ngayon ay walang warrant na in effect ang ICC kasi nga walang jurisdiction, hindi kinikilala dito. At walang pahintulot sa ating local court yung warrant na gustong i-enforce ng National Bureau of Investigation. And I really question the action of the NBI, hindi lang dahil doon sa mali yung ginawa nila kasi assault ang ginagawa nila eh. Yung kanilang authority kasi hindi naman sila ang PCTC eh, Philippine Center for Transnational Crime. So anong otoridad nila para i-enforce yung warrant na yan na wala namang basbas ng local court? So dalawa ang question. One, yung authority ng NBI to enforce an ICC warrant. Second, yung kawalan ng basbas or permission from the local court kasi hindi nila sinapit yan sa local court in accordance with our Bill of Rights at saka even the Rome Statute, Article 59. O, kita nyo mga kababayan, sino yung the new sheriff in town? 'Di ba? Galing-galingan, akala mo police, akala mo PNP chief eh. 'Di ba si Trillanes? O tignan si John Vic sa kasi Trillanes, hindi magkasundo. 'Di ba sabi ni John Vic, ba't ko paniniwalaan si Trillanes? Wala namang warrant of arrest galing sa sa local court, 'di ba? Ba't ko hulihin si Bato, 'di ba? 'Yun ang sabi ni ni John Vic dito. Si Trillanes, siyempre galing-galingan mga kababayan, gustong magpasikat. Sabi nga nila, gustong tumakbo bilang presidente. Naku po, Trillanes, huwag ka nang manggulo. Hindi ka na iboboto ng taong bayan. Sa mayor nga, sa Caloocan nangamote ka tapos babalakin mo pang tumakbo sa pagka-presidente. Nako po. Opo. Attorney, huling issue na lamang o topic, kaugnay nga doon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sabi nga ni SP Cayetano, by May 18, kung hindi ako nagkakamali, o soonest ay magko-convene po yung Senado patungkol nga dito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ano ho bang inaasahan po ninyo? Well, alam mo, yung Senado naman, meron silang duty, no, to constitute themselves into an impeachment court. So tama yung sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Action sila dito at Mayo 18 nga ang target date or earlier. Now, ako naman, from my view, based on circumstances and political reality, the articles of impeachment is dead in the water. Anong ibig sabihin yan? Baka ma-dismiss yan on the part of the defense, meron silang option questionin yung validity, yung legality or constitutionality ng articles of impeachment through a motion to dismiss or a motion to quash.
Kasi merong question doon sa proceedings ng Committee on Justice. Remember, ang House noong April 29, April 24, April 4, March 25. Nag-conduct sila ng proceedings eh. But at the time, the House and the Senate were not in session or in recess. Okay? So, yung kanilang continuation ng proceedings, I'm talking of the Committee on Justice, was in violation or in contravention of Article 11, Section 3, sa paragraph 2 of the Constitution, which mandates that yung kanilang proceedings ay maganap or gagawin when Congress is in session. Nakasaad doon mismo that they have to file the committee report within 60 session days eh. Kahit yung filing, dapat kahit yung action sa file complaint should take place during the session days ng House. Pero hindi ito nangyari. Yung 4 na araw wherein nag-present sila ng mga witnesses like accused kidnapper Madriaga, the controversial Antonio Trillanes III, yung AMLAC Executive Director na nagkaroon ng unauthorized disclosure of confidential information in violation of the AMLA law of 2021, and other witnesses. Nangyari nung days na walang session ang House, March 25, April 4, April 22, and April 29. Lahat ito ay void eh. Pag void, dahil ang House Resolution 892 is void, being contrary to Article 11, Section 3 sa paragraph 2, ibig sabihin yung kanilang finding of probable cause ay void din. At void din yung kanilang committee report at articles of impeachment na hinanda ng Committee on Justice, which was voted favorably by the plenary noong Mayo 5, May 5. So ito ay pwedeng questionin in a motion to quash or motion to dismiss before the Senate sitting as an impeachment court. So for all intents and purposes, hindi mag-prosper yung ganyang kaso na void from the beginning. I'm talking of the articles of impeachment. So yan ang aking perspective. At saka, yung aking experience sa impeachment, yung Corona, especially at saka Bautista impeachment where I was involved, nangyari yung mga proceedings na yan when Congress was in session, when the House was in session eh. Wala during the recess. And Ayan, mga kababayan ko. Naku po, kawawa itong mga bulagaan ngayon, mga kababayan. Matatalino ang 13 senador, hindi sila balimbing. Lahat ng minority, hindi na yan mananalo, mga bayaran sa maleta. Sabi ni Rex Ladra. Jocelyn De La Cruz, stay SP Cayetano to be the good Senate President. Stay remain para sa bayan. Ang kapal naman ng pagmumukha ni Soto, wala na nga nangyayari sa flood control. Mess, tapos gusto pa bumalik. Hinako po, lagi po tayong magdasal para sa ikaayos ang ating bayang mahal. Tama na si Cayetano ang leader kasi abogado at may paninindigan sa tama. Ayan mga kababayan ko, kaya Tito Soto, sorry ka. Malabo pa sa pusit itong pagbabalik mo sa pagka-Senate President. Kahit pa si Subiri, one bull muli. Naku po, walang mangyayari sa bansa natin mga kababayan. Puro pagtatakip lang po ito. Hindi pa nga mainit yung puwet ni SP Cayetano. Gusto nyo agad bumalik? Mga Hestas Barabas. Judas. Yan ang sabi ng taong bayan. For transparency, for a better democracy mga kababayan. Ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.